Gumagawa nga pala tayo ngayon ng ang ilalim ng 4x4. Ito nga pala ang ating ginagawa ngayon. Nilalakyan natin ang butas sa backplate dahil ang original na wheel cylinder nito ay palitin na, hindi na obra, kaya wala naman tayong mabili na wheel cylinder sa backplate na ito sa 4x5, yung original nya. So ang kailangan natin ay mag-convert na lang tayo ng isang klaseng wheel cylinder. Ngayon ang wheel cylinder natin na nabili, hindi siya pasok dyan sa butas na yan. Kailangan lakihan pa natin ng kaunti yung butas para naman sa makapasok na maayos yung wheel cylinder natin i-convert sa backplate na ito. Ito nga pala yung wheel cylinder natin na ikakabit dyan. At nung hindi na patagas-tagas ang preno ng mga ganitong 4x4, ganito ang ating i-convert. So lahat yon ay nilagyan natin ng bagong wheel cylinder. Ngayon naman ang pagkakabit naman ng wheel cylinder, okay na siya. Napansin naman natin dito sa kanyang hub ay mayroong kalug. Ibig sabihin, ang kalug nito ay sa bearing. Makikita ninyo yung brake drum nya, kumakalog. Malaki ang kalog niya pagdating sa gulong. Pinalitan na nga pala natin ng mga knuckle bearing yan, mga bago na ang mga knuckle bearing. At itong sa hub ay hindi pa napapalitan. Pagdating naman dito sa ilalim niya, atin namang pinapipinturahan dahil ang gusto ng nagpapagawa dito ay makita naman na maganda ang kulay ng ilalim, saka magmukhang sariwa. Kaya pinagtiyagaan ito na unti-unting pinturahan. Ang nagustuhan pala ng may-ari nito ay kulay orange. Orange ang kanyang ginamit na kulay para medyo light. Ito nga pala yung hulihan niya, hindi pa natin napipinturahan. Bagong setup din natin ng D7 Reno. At ito yung ating paglilinis at pagkukutkot. So ito na ating ginagawa bago pinturahan. Ito na yung ating na-finish na pinturahan. First coating pa lang siya, hindi pa natin siya na dodoblehan sa ilalim na yan. Hindi maganda rin tingnan ang kulay orange. Parang napakasariwa niya tingnan sa video na ito. Ito yung kabilang part niya. Medyo manipis pa yan. Makikita pat maanino pa natin yung medyo dark color. Ito naman yung sa kabila na hindi pa nalilinis. Yan. At ito rin yung ating mga shock na ikakabit dyan. Set up pa ng mga shock absorber yan, una't huli. Dati yung walang mga shock absorber. At pagkatapos na ng gawa ay testing muna. Kahit yan naman ay hindi pa talaga totally finish ang pagkapintura, ay lumilabas na para matesting kung bang ating mga unang mga nagawa sa kanya ay ayos na. At masusubukan dito kung ano pa ang mga kailangan gawain, dahil hindi naman pagkagawa ni automatic, wala nang masasabi sa atin ang customer. Check na may masasabi pa rin yan sila, kaya yun naman ay gagawain pa natin pag ano man ang kanilang concern na problema. Sa pag atras nito ay tinetesting din ang mga preno. At yung ating preno ito D7, yung mga preno na pag ay mapakait ng tunog, ilagyan mo nung hose ng pang electrical. Preno 4x4 nga pala na ito dati ay sobrang hina din, dahil sa pagka-setup ng kanyang governor ay masyadong aryado.
Kaya ginawa natin dyan, inayos natin yung setup na maging malakas ang kanyang hatak. Ngayon ay sabay na yung apak mo saka yung lakas ng makina, sabay na. Dati daw ang accelerator niyan sagad na ng diin, Dalawang apak lang. tapos unti-unti siyang magagalit. So ibig sabihin hindi sakto yung lakas ng apak ng silinador. Dapat oras na binomba mo ng isa, ay ganun din ang galit ng makina. Ngayon ang preno naman na ito, pagka-testing ay okay na. At napansin naman natin dito sa ilalim na ito ay tumitingala at timuyo ko yung kanyang pinaka-differential. So hindi naman natin tinanggal ang mga muelye nito. Bakit tumitingala siya at timuyo ko? Ibig sabihin may problema pagka ganon. Ang mga problema niyan ay U-bolt, maluluwag. Isang apak lang natin. At ito na nga, tinesting ng ating kasama. Ayos naman, malakas naman ang preno. Isang bomba siguro bago ito. Hindi, biro lang. Ayos na yan siya. Hindi, papabalik na lang natin ito dito para sa finishing kung ano pa ang magiging problema. Play mo, baka malayo. Gagamitin pa ito ng muna ng may-ari. Yun lang ang ating next video. Marami pong salamat.